Muli ay isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig. So salamat po sa Panginoon at muling tayo binigyan ng pribilehyo upang mag-aral po ng salita po ng Panginoon. At salamat po sa Panginoon na ang ating pong panahon ay medyo kalmado na. Salamat po sa Panginoon at ang bagyo ay lumipas na. So ngayong gabi tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Diyos at nawa ay matamaan niyo pong pakinggan at subaybayan yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi. So ngayong gabi ay tayo mag-aaral ng patungkol po sa Panginoong Hesus pa rin. So tuwing Bible study po natin, ang ating pong inaaral ay ang Panginoong Hesus. At yung mga tawag po sa Panginoong Hesus at mga pangalan po ng Panginoong Hesus na nakatala at itinawag po ng Biblia sa Kanya. So ngayong gabi ating pong pag-aaralan, Jesus the carpenter. Yung pong carpenter. Hindi ho, car painter. Iba po yun sa carpenter. Jesus the carpenter. At yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. At naway matamaan nyo pong subaybayan, yun pong ating pag-aaralan. So akin po munang babasahin yung ating text sa Mark chapter 6 verse 3. Ang sabi po ng talata, hindi baga ito ang anluwage? Yan. Sabi po ng talata. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sister here with us? And they were offended at him. Sabi po ng talata. Hindi baga ito ang anluwage, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatisuran nila? So tayo muna po yung manalangin yung gabi, tayo po pumikit. Aming Diyos, muli salamat pong muli sa gabing ito, sa muli niyo pong payag na kami po yung muling makapag-aral ng pong salita. Pagpalain niyo po nawa ang aming pong usapan, maging ang kuryente po nawa po ng Diyos ay inyo pong hawakan hanggang sa kami po yung makapag-aral ng inyong pong banal na kasulatan. Pagpalain niyo po nawa ang aming pong mga bisita na sumusubaybay. Nawa po po ng Diyos ay patuloy niyo po silang kausapin sa pamamagitan ng inyong pong salita na nahahayag sa pamamagitan po ng pag-aaral namin ito gabi-gabi. Pagpalain niyo po nawa ako din po na magsasalita. Bigyan niyo po ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng inyong pong banal na kasulatan. At nawa po banal Espiritu, kayo po ang sumama at magsalita ngayong gabi, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon, kayo po ang paunawa sa bawat makikinig ng inyong pong salita. Kahabagan niyo po ang inyong abang lingkod na magsasalita. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang mayamang sumaakin, karunungan niyo pong sumaakin, Panginoon Diyos. Ilagay niyo po ako sa inyong likuran, kayo po ang magsalita ngayong gabi. Pagpalain niyo po nawa ang aming usapan. At salamat po sa pribilehyo ng kami po muling makakapag-aral ng inyong pong salita. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So ngayong gabi ay tayo po muling mag-aral at ang ating pong pag-aaralan ay carpenter. Carpenter. Pag sinabi pong carpenter is from the Greek root word tekton. Tekton. Sabi po dyan. And can mean someone who is skilled in wood, metals, or stone. Yun po yung sabi ng talata. Marunong daw pong gumawa, skilled in wood, metal, or stone. Yan po yung carpenter na sinasabi. Meaning ng carpenter. And sa Greek word po, ang ibig sabihin po nito ay tekton. Nang ibig sabihin po ng tekton ay merong karunungan sa paggawa ng wood, sa kahoy. At ang Panginoong Hesus po, nung siya po nandirito sa lupa, siya po ay sa kahoy. Magaling po siyang gumawa ng mga silya or kung ano-ano bang furniture. So, but alam niyo po, sa pagbasa ko po ng mga ilang commentary, a person whose job is to make or fix wooden object or wooden part of building. Yun po yung sabi ng talata. Pero alam niyo po, ang
ang mahalaga po sa mga Hudyo ay yung meron kang pera. Ano? Yun po yung sabi po, pagka ang trabaho mo ay isa kang carpenter or carpentero, ikaw ay mababang klase ng tao. Ano? At hindi sa kanila mahalaga kung ikaw ay malakas o malusog, ang mahalaga sa kanila is money, mga minamahal. Yun po yung sabi ng talata. Kaya ang Panginoong Hesus po, ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao bilang siya ay carpenter is mababang klase ng tao. Ano? So ngayong gabi, yun po yung ating pag-aaralan. Bakit ang tingin ng mga tao, or kasi doon sa kanyang kinatayuan, or kumbagay nung ang Diyos ay hindi po nagkakatawang tao, nung hindi po siya nagkakatawang tao, siya po yung Diyos. But nung siya po yung nagkatawang tao, ang pinili po niya ay mahirap na pamilya. Ano? Kay Jose at kay Maria. Doon po siya kumbagay lumabas. Ano? Sa pamamagitan po ng banal na espiritu. Siya po yung nagkatawang tao at sa kumbaga po ay pamilya ni Jose at ni Maria. So ngayong gabi atin pong pag-aaralan yung tingin ng mga tao sa Panginoong Hesus bilang siya ay isang carpenter. Ano? So sabi po ng talata, akin muna pong babasahin sa verse 1 na pala hanggang 3. At umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain. Take note. Ano po? Sabi po, umalis siya, nangangaral po siya doon po sa ibang lugar, umalis po siya at bumalik po doon sa kanilang sariling lupain. Ang sabi po ng talata, at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. So ito po yung mga alagad, nagsisunod naman sa kanya. Verse 2, at nang dumating ang Sabat ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga at marami sa nangakaririnig sa kanya ay nangagtaka na nagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? Dahil nagtataka po ang mga tao, bakit itong taong ito, kilala natin siya ay galing sa, sabi ng talata, sabi nga ating pong basahin, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? Yung karunungan, yung karunungan yun, sabi nga ng talata, at umalis siya roon at napasa kanyang sariling lupain at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad, nabalitaan ng mga tao yung karunungan ng Panginoong Hesus. Actually, nung 12 years old pa lang siya po ay naiwan ni Maria at ni Jose sa templo. Hinahanap siya, hindi makita yung pala nasa templo na nakikipag-usap sa mga kumbaga ay mga Pariseo at Eskriban na nasa templo. At siya po yung marunong. Sabi po ng talata, anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay? At anong kahulugan ng mga bagay, kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Nagtataka po ang mga tao, bakit diyan ay nagkaroon ng ganyan at anong kahulugan na yan? Nagtataka ngayon ng mga tao. But sa halip na po ma-bless, tingnan niyo po, sa halip na po na kumbagay ma-bless at matuwa, but sabi po ng talata, verse 3, hindi baga ito ang anluwage, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at Simon, at hindi baga naririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae, at siya'y kinatisuran niya. So, number 1 po natin puntos na makikita po natin, Jesus the Carpenter, ang tingin po ng mga tao sa kanya, siya po ay ba't nagkaroon? At nasabi po ng talata sa verse 3, papahuling talata, other are offended to him. So, nasabi po ng talata, verse 3, is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judas and Simon? And are not his sister here with us? And they were offended at him. Other are offended to him. Jesus the carpenter, dahil ang Hudyo, ang tingin sa mga
carpenter or manggagawa sa gawaing kahoy na ganyan ay mabababang klase ng tao at walang kumbagay mararating. Mababang klase, kumbagay dinadown. Kaya nagtaka sila sa verse 2. Kung babasahin po ninyo, at nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. So bakit kaya nagtaka ang mga tao na ba't ito'y karpintero lamang, bakit nagkaroon ito ng ganitong karunungan? But sa halip na mablessed, ang tao sa kanya, ano po ang nangyari? Ang sabi po, and they were offended at him. Marami pong tao offended po sa Panginoong Jesus. Yun po yung katotohanan. Na bilang Jesus the carpenter, na sinabi ng Biblia, ang tao isang tawag sa Panginoong Jesus, but in reality, marami pong tao hindi po naniniwala sa Panginoong Jesus. Kaya nga maraming Hudyo po ay hindi naniniwala sa Panginoong Jesus na siya po yung Mesaya. Bakit? Dahil maraming Hudyo ang mga Hudyo ay naniniwala na ang Mesaya ay darating or lalabas dun sa mayamang angkan, sa lineage ni David. Si David po ay king. Kaya maraming tao, nung nalaman nila na ang Panginoong Jesus ay nagmagawa ng mga dakilang gawa, may miracle, maraming tao ay offended sa Panginoong Jesus. Lalo na pong, hanggang ngayon po, maraming tao, even kumbaga po yung iba't ibang sekta ay offended sa Panginoong Jesus. Sabi po ng talata, kinatitisuran. Lalo na pong Iglesia ni Cristo, hindi naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos. At maraming tao talaga ay tisod sa Panginoong Jesus. Kaya isa ang tao, isa ka dun sa natitisod sa Panginoong Jesus pagka hindi ka naniniwala na ang Panginoong Jesus, He is the Messiah, mga minamahal. Bilang isang Diyos na nagkatawang tao, kinuha niya yung pinakamababang kalalagayan sa mahirap na kalalagayan, at ito po ay isang anluwagi. Lalo na po ngayon. Pagka isang anluwagi or manggagawa ka, ang tingin sa iyo mahirap. Hindi sa Pilipinas din po ganyan nangyayari. At sa ating pong lugar. Pag ang iyong ama, anong trabaho ng iyong ama? Anluwagi lang, ay mahirap na pamilya yan. So, ganun po ang tingin ng mga tao, ng mga Hudyo, ng mga Jewish people sa Panginoong Jesus nung siya po ay nagkatawang tao. Dahil siya po ay nanggaling sa mahirap na pamilya. Kay Jose at kay Maria. They were offended to Him. Maraming tao ay offended sa Panginoong Jesus dahil He is a carpenter only. But doon sa mga taong mananampalataya ng Panginoong Jesus, sila po ay nagagalak. But sabi nga dito, sa halip na doon sa kanyang sariling bayan, sa halip na matuwa, dahil ang Panginoong Jesus ay galing sa kanila at kilala nila, but hindi sila po naniwala ng Panginoong Jesus. Sa halip, sa Panginoong Jesus sa kanyang ginagawa, sa halip na siya ay kinatisuran. So yun po yung sinasabi ng talata. Ang sabi po, and they were offended at Him. Na-offend. Sa halip na matuwa, dahil gumagawa siya ng dakilang gawa, offend pa. Kaya sabi ng talata sa verse 4 nga, at sinabi sa kanya ni Jesus, walang propetang di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak at sa kaniyang sariling bahay. Pagdating ng verse 5, at hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Take note, tingnan niyo po. If you are offended to Christ, pag tayo po ay offended sa Panginoong Jesus at hindi tayo naniniwala sa Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus po ay malayo sa atin. Yun po yung katotohanan. Na pagka ikaw ay hindi naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos, siya po ay malayo sa iyo. Lalo na yung pagpapala po ay malayo sa iyo. Dahil ang sabi po ng talata, hindi siya, verse 5, at hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa. Because many people, they didn't believe to the Lord Jesus Christ. Ang sabi po,
at nanggilas siya sa kanilang di pananampalataya. Ano? Maraming tao hindi talaga nananampalataya sa Panginoong Jesus na siya po yung Misaya. Ano? Ang tingin lang ng mga tao sa kanya, he is the ordinary carpenter o manggagawa. Kaya nagtaka sa verse 2, ay, saan yung galing yung, sabi po ng talata, at marami sa nangakakarinig sa kanya ay nagtaka. Nagtaka. Ano? Alangan namang hindi ho, nagtaka. Ano? Ang sabi? Na nagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? Yan. Ano? Nagtaka na. Dumating, nagtaka, saan ang galing? Dahil babalitaan na nga nila, yung dakilang ginagawa ng Panginoong Jesus at bumalik siya sa kanyang bayan, but sa halip na paniwalaan, sa halip na matuwa, at sa halip na magalak, but they were offended at Him. Yun po yung sinasabi ng talata. Ano? And they were offended at Him. Na-offend sila sa Panginoong Jesus. Ano? Dahil ang tingin nga ng mga Hudyo, pag ikaw ay isang karpintero, ang luwagi lamang, ikaw ay mababang klase ng tao. Ano? Mas may dating pa sa mga Hudyo, yung mayaman ka, mapera ka, yan po yung gusto ng mga Jewish people. Mas may karangalan ka pagka ikaw ay mapera. But kung ikaw ay ang luwagi lamang, ikaw ay ordinaryong tao, mahirap na tao, walang, kumbaga ay ganyan lang yung mababang antas o estado pa lang ng buhay, kaya hindi ka pinararangalan. Ano? At yun yung tingin nila sa Panginoong Jesus. Kaya sila'y namangha noong ang Panginoong Jesus ay nakagawa ng mga dakilang gawa. Ano? Nakagawa ng dakilang gawa. Kaya sabi ng talata, at sa verse 2, at marami sa nakakarinig sa kanya ay nagtaka na nagsabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito at anong karunungan ito na sa kanya ay ibinigay at anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay. Kaya ang tingin nila dati sa Panginoong Jesus, at ang tingin nila sa Panginoong Jesus, He is an wala lang, simpleng tao. So kaya yun po yung katotohanan. Jesus the carpenter, maraming tao, they didn't believe to the Lord Jesus Christ na siya po yung Messiah. Maraming tao hindi naniniwala na ang Panginoong Jesus, He is the Messiah, the King, the Savior. Ano? Even the Jewish people, nung ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, ang tingin nila sa Panginoong Jesus ay mababang klase ng tao. Kaya ang sabi ng talata, hindi ba ito ang anak ng anluwagi? Ang anak ni Maria at ang anak ni Maria at kapatid ni Jose at ni Santiago at ni Judas at ni Simon, at hindi ba naririto sa atin ang kanilang mga kapatid na babae at siya kinatisuran nila. So yun po yung katotohanan. Maraming tao pagdating sa Panginoong Jesus, usapang Panginoong Jesus, maraming tao po yung natitisod. Ano? Kaya doon sa mga relihiyon po na ang Panginoong Jesus ay hindi nyo pinaniniwalaan na siya ay Diyos, siya ay He is God, He is the omnipresent and omnipotent God, makapangyarihang Diyos, delikado po kayo. Ano? Dahil ang Panginoong Jesus, so ginawa niya yung pagkakatawang tao at nag-anyong alipin, sabi nga ng talata, na nakitulad sa mga tao. At palibhasa na nasumpungan natin siya sa anyong tao, siya nagpakababa. Ano? So, sa kanyang sarili. So, at ang kinuha nilang aniyang antas, yung anluwagi. Nasa Jewish pala, pagka ikaw ay anluwagi, ikaw ay poorest people. Mahirap na tao. Kaya sila hindi makapaniwala, hanggang ngayon, merong maraming Jewish pa ang hindi naniniwala na ang Panginoong Jesus, yun na ang Messiah. Ano? Kaya, marami pang Jewish na hindi pa po naliligtas at nananampalataya sa Panginoong Jesus. Pero meron na din at marami-rami na din Jewish na nananampalataya na rin sa Panginoong Jesus. So yun po yung katotohanan. Dahil sa Hudyo po, sabi po ng talata sa Isaiah 8:14. Ang sabi po ng Isaiah 8:14. Akin lamang pong babasahin. Ang sabi po ng 8:14,
at siya'y magiging pinaka-santuaryo, ngunit pinaka-batong katitisuran. Yan, ito po, batong katitisuran. And many people are, say po, natitisod po sa Panginoong Jesus. Ano po? At siya'y magiging pinaka-santuaryo, ngunit pinaka-batong katitisuran at pinaka-malaking batong pangbuwal na dalawang sangbahayan ng Israel na pinaka-bitag at pinakasilo sa mga nananahan sa Jerusalem. So, katitisuran po, he is the rock, the stone. Sabi po, and he shall be for a sanctuary, but for a stone of stumbling, and for a rock of offense to both the houses of Israel. Ano? Sa Jewish, sa Israelites, ang Panginoong Jesus ay batong katitisuran. Ano pang sabi ng talata? Roma chapter 9 verse 33. Ang sabi pa po din ng chapter 9 verse 33. Gaya ng nasusulat, narito, inilagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal. Ano? Yun po, sabi po ng talata, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone, a rock of offense, a stumbling stone, batong katitisuran. Ano? Yun po yung tingin ng mga Hudyo sa Panginoong Jesus bilang siya ay isang carpenter. Ano? But yung katotohanan at reality, He is the Messiah, the Savior, and the kumbaga po ay siya po yung tagapagligtas nga, Savior. Ano po? Yun po yung sabi ng talata. Ano pong sabi? Sa 1 Peter chapter 2 verse 6 to 8. Chapter 2 verse 6 to 8. Sabi po, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking ibinigay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo. Ito po yung Panginoon Jesus pa rin tinutukoy din. He is the rock. Hirang mahalaga. At ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Siya sa inyo ngang nananampalataya, siya ay mahalaga. Si Jesus Christ, sa ating mga mananampalataya, siya ay mahalaga. Siyempre, siya po yung tagapagligtas at siya po yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga siya sa atin at siya po yung Diyos na nagligtas sa atin. But, sabi po ng talata, datapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil na nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok at batong katitisuran. Tingnan niyo po, the Lord Jesus Christ. Kaya maraming tao tisod sa Panginoong Jesus, lalo na po yung hindi naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos. Alam nga namang ikaw hindi tisod, tapos hindi ka naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos, sala po yun, kukontra po yun. So kung ikaw ay naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos, hindi ka tisod sa Kanya. Iglesia ni Cristo, tisod. Dahil hindi po sila naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos. Ang dating daan. Ang saksi ni Jehovah. So kaya maraming relihiyon tisod sa Panginoong Jesus. So, nasabi pa, ang batong katitisuran at batong pangbuwal, sapagkat sila'y natitisod sa salita, palibasay, mga suwain, na dito rin naman sila itinalaga. Marami talagang tao tisod sa Panginoong Jesus dahil sila po yung mga suwain. Yun po yung sabi ng talata. Alin sabi ng talata, palibasay mga suwain, na dito rin naman sila itinalaga. Kaya mapalad po kayo, mga minamahal naming tagapakinig at taga-subaybay, kung kayo po ay naniniwala talaga sa Panginoong Jesus na He is God and Savior. He is the Messiah. He is kumbaga po, siya po yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
mapalad po kayo. Dahil hindi po lahat ng tao accepted ang Panginoong Jesus. Ang Muslim po, hindi po naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos. Ang tingin po nila, ang tingin po ng Muslim sa Panginoong Jesus, He is the prophet only. Mas mataas si Muhammad. Ano? So yun po, Iglesia ni Cristo. Ano? Hindi naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos. Ang saksi ni Jehovah. Ano? Taksil kay Jehovah. Ano? Hindi ho naniniwala sila na siya po'y kumbagay Diyos. Siya po'y Diyos. In the sense na maliit lang siyang Diyos. Ano? Maliit, but ahead ang si Jehovah. Ano? Ang saksi. Ano? Kaya magbasa po tayo ng Biblia upang atin pong maunawaan yung katotohanan. Dahil dito po natin mauunawaan, sa pagbabasa po natin ng Biblia, mauunawaan po natin yung katotohanan, yung tinuturo ng Biblia na katotohanan na ipinaalam sa atin. So kaya yun po yung sinasabi ng talata. Other are offended to Him, to the Lord Jesus Christ, because He is the carpenter only. Yung tingin nila, lalo na mga Hudyo, tisod sa Panginoong Jesus. Then, but, yan nga Misaya. Ay kala ko nga, Misaya ay lalabas sa mayamang lahi ni David. Pero si Maria at Joseph po ay galing sa lineage ni David. Yun po. Ano? Ang sabi ng talata, lalabas sa iyong binhi, lalabas ang tagapagligtas sa binhi mo. Hindi naman galing wala namang specific na sinabing mayaman. Ano? Sa iyong lahi lalabas ang tagapagligtas. Hindi sinabing, mayaman yun. Hindi ho yung ganon. Sa iyong lahi lalabas. Ano? So, kaya yun po yung sinabi ng talata. Number 2, nasabi po diyan muli ng verse 1, 4 and 6, verse 1 to 3, 4 and 6. Nasabi po, number 2 na po tayo, at nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami na nakakarinig sa kanya ay nagtaka. Nagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Verse 3, hindi ba itong anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? Hindi ba naririto ang kaniyang mga kapatid na babae? At siya ay kinatisuran nila. Verse 4, at sinabi sa kanya ni Jesus, walang propetang di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain, at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kaniyang sariling bahay. Verse 6, at nang gilalas siya, Panginoong Jesus, sa kanilang di pananampalataya, at siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid. Number 2, other are opposed to Him. Pag sinabing pong opposed, kumontra, tumutol, di sumang-ayon. Ano? Sabi po ng talata sa verse 6, at nanggilalas siya sa kanilang di pananampalataya. Yun na lang po Yun po ay malaking patunay na yung hindi natin paniniwala, ibig sabihin, hindi tayo sumasang-ayon sa Panginoong Jesus. Ano? Yun po yung katotohanan. Yung ating hindi pananampalataya sa Panginoong Jesus, ibig sabihin, hindi ho tayo ayon sa Panginoong Jesus. Ano? So, ibig sabihin, alam nga namang sabihin mo kayo naniniwala sa Panginoong Jesus. Tapos, hindi mo naman siya sinusunod. Alam nga namang sabihin natin ako naniniwala sa Panginoong Jesus, pero hindi mo naman siya sinasampalatayanan. Taliwas po yun. Ano? So, ito pa yung malamang-lamang. Ako naniniwala sa Panginoong Jesus at sumusunod ka sa Kanya at nagpapasakop ka sa Kanya. Ano? Dahil maraming tao, nung narinig niya ang pangangaral ng Panginoong Jesus, nagtaka sila saan nanggaling yung, kumbagay sabi, saan nagkaroon ng taong ito ng mga bagay na ito at anong karunungan ito na sa Kanya ibinigay. Pagdating ng verse 3, at siya'y kinatisuran nila. Pag sinabi kinatisuran, offended, number 1 nga natin, offended, at anong nangyari dito,
other are opposed to him. Ano? Opposed, tumutol, di sumang-ayon. Ano? Dahil ang tingin nga nila sa Panginoon Jesus, ayan naman, di alakay ni Maria at ni Jose. Kapatid ni, sabi diyan ng talata, ayan o, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, at ni Simon. At hindi pa kayo kasama natin yung mga kapatid niya yung babae. At siya ay kinatisuran niya. Kaya sabi ng Panginoon, at sinabi ng Panginoon Jesus, walang propetang di may kapurihan liban sa kanyang sariling bayan. Ano, pagdating ng verse 6, at nanggilala siya sa kanilang di pananampalataya. Ano? So, kaya, other are opposed to him. Ano? Lalo na po yung mga Pariseo at Eskriba. Ano? Ang sabi nga ng talata diyan, sa verse John chapter 10, ako lamang kong babasahin at nakita ko lang din po John chapter 10. Nung ang Panginoong Jesus po ay nag-claim na siya po, ako at ang Ama ay iisa. Tingnan niyo po ang reaction or kumbaga ay yung reaksyon ng tao ng mga Pariseo at Eskriba sa kanya. Verse 30, sabi po, ako at ang Ama ay isa. Yun po yung Panginoong Jesus po nagsasalita dito. Verse 31, ito, nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo, mga Jewish people, upang siya batuhin. Bakit nababatuhin? Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Tingnan nyo. Ano? Maraming mga gawang magaganda at mabubuti na ginagawa ang Panginoong Jesus, kaya tinanong nila or niya ang mga tao or ang mga Hudyo kung anong mga bagay ang inyong ibinabato sa akin. Tingnan nyo po, verse 33. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin. Hindi doon. Kundi sa pamumuso. Dahil alam ng mga Hudyo, mga minamahal, na pag ikaw ay nakikipantay sa Diyos, hindi ka naman Diyos, ikaw ay namumusong. Dahil alam nila ang kautusan, malalim po sila sa salita ng Diyos. Nagbabasa po ang mga Hudyo ng salita ng Diyos. Kaya pag merong tao na nagkiklaim na ikaw ay Diyos, delikado ka, papatayin ka. Dahil ikaw ay nagsisinungaling. Kaya maraming tao hindi makapaniwala. Di kaya, sabi ng talata, di kaya anak ni Jose at ni Maria at kasama natin yung mga kapatid na yan. Kaya maraming offended sa Panginoong Jesus. Hindi sila maniwala na ang Panginoong Jesus bilang siya isang alwagi na siya ay magiging nagtataka maraming tao dahil alwagi lang yan, magkakaroon niya ng ganyang karunungan. Ano? At mga dakilang gawa na ginagawa. Ano? Kaya nagtataka pa ang mga tao. Kaya sabi ng talata, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusom. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Tingnan niyo po. Kaya delikado po yung mga iglesia ni Kristo. Baka kayo ang bumato sa Panginoong Jesus. Ano? Dahil ang sayo po ng talata sabi po, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusom. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Tingnan niyo po. Ang tingin ng mga Hudyo sa Panginoong Jesus, siya po hindi Diyos. Siya po ay mababang klase ng tao. Kaya, other are offended, other are opposed to Him. Kumukontra, tumututol. Kumukontra. Kaya, pag kayo po'y kontra sa Panginoong Jesus, kayo po'y kalaban ng Panginoong Jesus. Yun po yung katotohanan na sinasabi ng talata. Kayo po ay kalaban ng Panginoong Jesus. Yun po yung sabi. Hindi ko ako nagsabi. Ang Biblia po, binabasa lamang po natin. At yun po yung sinasabi ng talata. Other are opposed to Him. Kumukontra sa Panginoong Jesus. Kaya maraming tao dito offended. Number 1, offended. Dahil bakit ganyan? At
Sukdo lang nang kumontra na yung iba. Dahil nung ang Panginoong Jesus, nung siya po nagsalita, na siya po ay ako at ang Ama ay isa, ay nagalit. Nagsidampot ng bato, hindi sa dahil sa mabubuting gawa na ginagawa mo, kundi ikaw ay namumusong. Na bagaman ikaw ay tao, ikaw ay nakikipantay sa Diyos. Yun po yung katotohanan. Kaya sabi po ng talata dito, kaya po sabi ng Isaiah 53, babasahin ko lang po. Verse 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Yun po yung pala yung meaning nito. Na ang Panginoong Jesus, bagaman siya'y Diyos na nagkatawang tao, dinhi po sa tagpo po ng Isaiah, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kaniyang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Maraming tao po talaga yung hindi humahalaga ang Panginoong Jesus, lalo na po nung time ng Panginoong Jesus. Kaya nga po siya pinako sa krus eh. Ano? Maraming tao are offended and opposer. Ano? Kontra sa Panginoong Jesus. Ano? Kaya, dahil kung, ang sabi po ng talata, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Yun po yung sabi eh. Itinakwil, magsidampot ng bato at babatuhin. Kaya tinanong sila pa ng Jesus. Maraming anong dahilan bakit niyo ako babatuhin? Dahil marami akong ginagawa sa inyo mabubuting gawa, bakit niyo ako babatuhin? Hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi ikaw ay nakikipantay sa Diyos. Nagalit ang mga Hudyo doon. Galit ang mga Hudyo. Kaya maraming tao galit sa Panginoong Jesus. Kaya pag ikaw ay galit sa Panginoong Jesus, isa ka sa kalaban ng Panginoong Jesus. Yun po. Ano? Kaya sabi po ng talata, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Kaya maraming tao ay hindi talaga hinalagahan ang Panginoong Jesus. Hindi pinahalagahan ang Panginoong Jesus nung siya po'y nagkatawang tao. Kaya ang Panginoong Jesus po talaga ay nangyari sa kanya yung ganyong karumal-dumal na gawa na ginawa sa krus ng Kalbaryo dahil nga maraming tao ay walang pagpapahalag sa Panginoong Jesus. Others are opposed to Him. Maraming tao ay kumukontra sa Panginoong Jesus. Ba't siya kinukontra? Dahil ang tingin ng mga tao sa Panginoong Jesus, He is an ordinary carpenter only. Siya ordinary yung anluwagi lamang. But in the sa isang dako, siya po yung Diyos na nagkatawang tao. At pinili niya yung kalalagayan ng pinakamahirap talaga. At siya nagpakababa sa kanyang sarili. Yun pala yun. Pagka ikaw pala yung anluwagi sa Jewish, ikaw talaga ay alipin. Mababang klase ka ng tao. Yun po yung nabasa ko sa komentary. Isang pinakamababang klase ng tao, yung anluwagi. Yung karpentero. But, carpenter, the Lord Jesus Christ is the carpenter. Tinawag siyang carpenter. And, yung pong kanyang pagpapakababang yun po yung paraan para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa mga mananampalataya niya. So, yun po yung katotohanan na sinasabi ng talata. So, yun po. Kaya ang sabi po diyan, other are opposed to Him. Maraming tao po talaga ay kumontra sa Panginoong Jesus. Hindi siya pinahalagahan, hindi siya pinaniwalaan. Kaya yun po yung sabi ng Isaiah 53, verse 3. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Hindi natin hinalagahan. Pinahalagahan siya.
Kaya kaya ang relihiyon na hindi nagpapalaga sa Panginoong Hesus, hindi naniniwala ng Panginoong Hesus ay Diyos, yan po'y kulto. Dahil kaya lang po siya nagkatawang tao, nagpakababa, para matupad yung hula na mayroon tayong tagapagligtas. Ang Panginoong Hesus po yun. Pero nung siya po hindi pa po nagkakatawang tao, siya po ay Diyos. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ba't siya nagkatawang tao? Marunong ka pa sa kanya. So, magbasa po tayo ng Biblia upang atin pong malaman. Yun ang sinasabi ng talata. Number 3. Ang sabi po ng verse 2 and 3 uli, atin pong babasahin. 2 and 3. Yan, ito. At nang dumating ang Sabat ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga at marami sa nangakakarinig sa kanya ay nagtataka na nagsasabi, saan nagkaroon ng taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay? At anong kahulugan ng mga gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba ito ang alwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi ba naririto ang kanyang mga kapatid na mga babae? At siya'y kinatisuran niya. Sabi po din ng talata, other are oppressed to his testimony. Pag sinabi pong oppressed, sabi po diyan, nahihirapan sa kanyang patutuo. Meron bang ganun? Meron bang ganun? Ito po kaya sabi ng talata dito, atin pong tingnan, at dumating ang Sabat, sabi po, atin pong basahin, at ang dumating ang Sabat ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga at marami sa nakakarinig sa kanya ay nagtataka. Nagtataka? At gayon? Ano kayong kanyang, ano ang pinagtatakahan nila? At anong karunungan ito na sa kanya ibinigay? Dahil nagtataka nga mga tao, ba't yan nagkaroon ng ganyan? Parang nagtataka sila. Kaya doon sa verse 30 ng John, nahihirapan na sila, nagagalit na, oppressed. Ang sabi, nahihirapan. Ang sabi ng John chapter 10, verse 30. Sinagot siya ng mga Hudyo, dahil tinanong ng Panginoong Hesus sila. Ano po yung tanong? Sumagot si Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Yun po yung tanong ng Panginoong Hesus. Maraming mga mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin ang mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Yun ang tanong. Ito yung sagot Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ang binabato ka namin, kundi sa pamumusom. Yan na, hindi na nakatiis na itong mga Hudyo ay hindi na makatiis doon sa patotoo ng Panginoong Hesus na ginagawa, at hanggang sa kinilaim na ng Panginoong Hesus na siya'y Diyos, nahirapan na sila. Ang reaksyon ng mga tao or ng mga Hudyo na hindi naniniwala ng Panginoong Hesus, babatuhin. Many other are oppressed to his testimony. Yun po. Kaya pag ikaw pag naririnig mo ang pangalan ng Panginoong Hesus, o hindi, ang Panginoong Hesus ay katitisuran sa iyo, at nahihirapan ka, parang ikaw ay naririndi, pag naririnig ang pangalang Hesus, delikado ka. Walang buhay na walang hanggang sa iyo. Dahil ang Panginoong Hesus, dahil siya po, Diyos po siya. Kaya maraming tao, ito po yung sabi, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa binabato ka na hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusom.
dito na nakakita sila talaga ng ng rason para magalit. Then nahihirapan na sila at naiinggit na rin, kasama na, magkalahok na. Sa iyo ng talata, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pangumusong, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, yan, ay nagpapakunwari kang Diyos. Tingnan niyo po, nahihirapan na sila. Talaga sobra na yan. Ay sabi ng Bible, alam nila yung kautusan na pagka mayroong tao na nakikipantay sa Diyos, ay batuhin, namumusong. Kaya maraming tao yung nahihirapan, lalo na nung nahirapan na sila at lumabas na yung kanilang, kumbaga po, ay tinatagong, pumutok na-oppress na sila, dahil lalo na nung nag-claim na ang Panginoong Jesus na siya po yung Diyos. Dahil alam nila, He is the only carpenter, but nagkiklaim yan na yan Diyos. Kaya dumampot sila ng bato. Hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi yung ikaw ay nagsasabing, ako at ang Ama ay iisa. Yan na. Many or other are oppressed to His testimony. Doon sa pagpatotoo ng Panginoong Jesus, maraming tao ay nahihirapan, nagagalit, natitisod, or kung ano man yan. Kaya, pag ikaw ay amtin mo sa Panginoong Jesus is only man, delikado ka. Kaya ito po yung sinasabi ng Bible. The Lord Jesus Christ is God, and siya po ay nagkatawang tao para po tayo iligtas, at doon kinuha po niya yung pinakamababang kalagayan. Sa Hudyo pala, ang pinakamababang kalagayan is carpenter. Yung pag ikaw ay alwagi, pinakamahirap na tao ka sa kanila. Yun po yung aking nabasa. Kaya pag ikaw hindi naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos, delikado ka po. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya paniwalaan mo ng Panginoong Jesus ay Diyos at basahin mo ang Bible, hindi lamang sa pakikinig sa amin, kundi dapat nagbabasa ka rin ng Biblia upang maunawaan mo yung aming pinapaliwanag at pinapangaral. Sa mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig, yan po. Other are oppressed, nahihirapan na. Kaya ang tendency, nung sumabog na, lalo na nung kinenlaim na ng Panginoong Jesus na siya'y Diyos, ang tendency, dahil sa mga Hudyo, pagka ikaw ay namumusong, papatayin ka sa bato. Pag ikaw ay tao, na ikaw ay nagkiklaim na ikaw ay Diyos, papatayin ka sa bato, dahil ikaw ay namumusong. At nung narinig yun ng mga Hudyo, dumampot sila ng bato, hindi dahil sa mabubuting gawa na ginagawa mo, kundi nakikipantay ka sa Diyos. Many are oppressed to His testimony. Kaya yun po yung sinasabi ng talata. Yun nga po yung John 1:30, atin na pong nabasa. Kaya delikado po ang mga taong hindi naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Sila po ay pa-impyerno. Bakit? Dahil ang magliligtas lamang po sa atin ay hindi po relihiyon, mga minamahal. Hindi po yung ating relihiyon. Bagaman po kami mga Baptist, hindi po Baptist ang tagapagligtas. Baptist ang nagtuturo ng tamang aral at tamang tagapagligtas. Yun po yung katotohanan. Hindi po mabubuting gawa. Faith plus works, sala po yun. So, para po tayong maligtas, faith in Christ alone only. And hindi po yun galing sa ating sarili. Galing po yun sa Diyos. Yung pananampalataya po yun. Yun yung sabi ng Bible So, hindi rin po sa pagsunod sa 10 utos, kundi pananampalataya sa Panginoong Jesus. Yun lang po yung katotohanan. So, yun po. Many other are oppressed, nahihirapan sa kanyang mga sinasabi at sa kanya pong patotoo na rin. At sa kanya pong ginagawa, talagang lalo na po mga Pariseo at Eskriba. Kaya po yung mga Pariseo at Eskriba, sila po ang kumbaga po ay nagpursiging may pako ang Panginoong Jesus sa krus. Dahil hindi nila lang maatim. Dahil, marami ng tagasunod dyan. Hindi na nila maatim yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Nagagalit na sila. Hindi na nila matiis. Yung anak ni Jose at Maria, talagang
Namumuro na yan, ika nga sabihin ko. Namumuro na yan. Ano? Yun po yung sabi. Ano? Many or other are oppressed to his testimony. Sa kanya pong patotoo. Ano? Yun po yung sabi ng talata. So, number 4 in the last, sa verse 1 to 3. Sabi po ng talata diyan. At umalis siya doon at napasa kanyang sariling bayan o lupain. At nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nakakarinig sa kanya ay nagtaka na nagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? Nandun na po. In other, Christ is ordinary people only. Sa iba, ang tingin ng mga tao or ang tingin ng iba sa Panginoong Hesus ay ordinaryong tao lamang. Kaya nga ang tingin ng mga Hudyo, pagka ikaw ang luwagi, ikaw ay mababang klase ng tao. Kaya sabi dito ng talata at marami na nakakarinig sa kanya ay nagsabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? Tingnan niyo po. Saan nagkaroon ang taong ito? Hindi talaga nila kiniklaim or kinikilala na ang Panginoong Hesus, He is the Messiah. He is God. He is Savior. Ang tingin niya sa mga tao, sa Panginoong Hesus, ang tingin nila sa Panginoong Hesus, He is an ordinary man. Sabi po din, saying, sabi po ng talata, and many hearing him were astonished, and saying, for whence hath this man these things? Ang tingin talaga ng mga tao sa Panginoong Hesus, He is an ordinary man. He is an ordinary people na nasa sa kanilang bayan. Yun po yung sabi ng talata. Sabi po ng talata diyan, tuloy po natin, at dumating ang Sabat, at ang dumating ang Sabat, ay nagsimulas magturo siya sa sinagoga, at marami sa nakakarinig sa kanya ay nagtataka na nagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay, at anong kahulugan ng mga gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi bagay ito ang anluwagi? Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judas and Simon? And are not his sister here with us? And they were offended at him. Sila po'y na-open sa Panginoong Hesus. Then, ang tingin nila sa Panginoong Hesus, He is an ordinary people only. Ordinary man. Kaya, yung pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus bilang Diyos na nagkatawang tao, pinili po talaga nila niya, yung pinakamababang kalagayan sa mga Hudyo, ikaw ay karpintero, ikaw ay pinakamababa, ikaw ay ang luwagi. Pinakamababang klase ka ng tao sa kanila. Kaya, ang tingin ng mga tao sa mga Hudyo, nung kanilim na ng Panginoong Hesus, He is God, nagalit talaga. Nahirapan na sila talaga, hindi ko na matanggap yan. Diyos yan. Kilala ko ang taong yan. Kilala ko ang mga kapatid niyan. Kilala ko ang ama at ina niyan. Kaya ang tingin ng mga tao sa kanya, He is an ordinary people only. Hindi siya Diyos. Kaya maraming tao yung nagalit sa Panginoong Hesus hanggang sukdulan na siya po'y ipinako sa krus. At yun po yung biyaya nung siya ipinako sa krus, yun po yung katuparan na tayo po'y maligtas, na kung sino man yung mananampalataya sa Kanya ay hindi na po mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po yung biyaya ng Diyos, na bagaman siya po Diyos na nagkatawang tao at siya po yung anyong alipin na nakatulad sa mga tao, nagpakababa at namatay doon sa krus para tayo po ay maligtas
sa ating mga kasalanan, makatiyak ng buhay na walang hanggan, pag namatay ay palangit. So, kung kayo po ay hindi pa po nakakatiyak, ng minamahal po naming taga-subaybay at tagapakinig, kung kayo po hindi pa nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, huwag po kayong gagaya doon sa mga tao na hindi naniniwala ng Panginoong Hesus ay Diyos. Ito po yung mga Hudyong ito. Marami pong Hudyo hindi naniniwala ng Panginoong Hesus ay Diyos. But, yung pagkakatawang tao niya, kinuha niya yung pagiging anyong alipin na nakitulad sa mga tao, nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus, yun yung kumbaga po ay ating pag-asa upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan doon po sa langit. Kanino tayo mananampalataya? Hindi sa relihiyon mo, hindi sa gawa mo, hindi sa 10 utos, kundi sa Panginoong Hesus. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Kaya, yun po yung katotohanan na atin po napag-aralan ngayong gabi. Jesus the carpenter, many people are offended to Him, many people are opposed to Him, or many are oppressed, and many people ang tingin or in other, Christ is an ordinary people. Ordinary man. But, baguhin po natin yung tingin natin sa Panginoong Hesus. Nawa ay magkaroon ng linaw sa atin ngayong gabi, itong ating napag-aralan, na He is not an ordinary man. He is not an ordinary people. He is God. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao at kaya niya kinuha yung anyong alipin na nagpakababa, namatay sa krus para tayo po'y maligtas, para pag tayo po'y nananampalataya sa Kanya, tayo po'y maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yun po ang ating po na pag-aralan ngayong gabi. Salamat po sa Diyos at nawa po ay kayo po ay nalinawan or nagkaroon ng kaunawaan ng Panginoong Hesus po bilang He is the carpenter. Bakit niya kinuha yung katunayan or yung katatayuang karpintero? Siya po yung nagpakababa para po tayo matubos sa ating mga kasalanan. Dahil kinakailangan po ng walang kasalanan, and the Lord Jesus Christ, yun, siya po yung walang kasalanan. Nagkatawang tao, nag-anyong alipin, nagpakababa, siya po yung taong hindi nagkasala, kaya siya po yung makatutubos sa ating kasalanan, at kung sino man yung mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, salamat po sa Diyos, tayo po yung manalangin na. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa mga katotohanan. Salamat po sa Panginoong Hesus, siya po yung Diyos na nagkatawang tao, at kinuha po niya yung pinakamababang antas ng kalalagayan sa mga Hudyo. Ito po yung pagiging anluwagi. Na ito po, kaya po siya po maraming tao offended, oppressed, at marami pong tao, kaya ang tingin nila sa Panginoong Hesus ay mababang klase ng tao dahil siya po nga ay pinakamababa ang kinuha niya, yung pong pagiging anluwagi. But, in us, sa mananampalataya ng Panginoong Hesus, yun po yung pag-asa dahil ang Panginoong Hesus, kung hindi po siya nagpakababa, ay wala pong kaligtasan sa amin. Kaya salamat po, pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig, pagpalain niyo po nawa ang bawat isa. Salamat po sa inyo, nawa o Diyos ay patuloy niyo po kausapin ang bawat nakapakinig. At pagpalain niyo po nawa ang aming pamamahinga ngayong gabi, Panginoon Diyos, ingatan niyo po kami. Purihin po kayo, at salamat po sa aming pong napag-aralan. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa. Ang lahat po nito ay aming pong dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, salamat po sa inyo po at magandang gabi po sa ating lahat.